Halos mawalan ako ng pag-asa sa sinabing iyon ni Darwin. Darwin, ayoko pong mamatay. Bata pa si Jennifer. Umiiyak na ako sa balikat ni Darwin. Hindi ka mamamatay, Krisa. Gagawin natin ang lahat para gumaling ka lang. Kailangan lang natin ng malaking halaga. Anya at kumawala sa akin ng yakap. Magkano magagastos natin? Tanong ko. Sa treatment mo, kulang 300,000 ang magagastos. Pero kapag sa surgery, milyon na magagastos natin. Nanghihina ako sa sinabing iyon ni Darwin. Saan naman ako kukuha ng ganong kalaking halaga? Magkano lang ang naipon ko? Sapat lang din ang sahod ko sa pangangailangan namin mag-ina. Umiiyak akong wika kay Darwin. Naupo ako sa kinaupan ko kanina at nanlalambot ang mga tuhod ko. Pansamantalang tuturukan kita para sa nose bleeding mo. Pero pansang linggo lang ito. Kapag hindi agad na treatment ang tumor mo, lalong sasakit ang ulo mo at makakaramdam ka ng pagkahilo tuwing umaga at pagsusuka. Tudugo pa rin ang ilong mo. Nangihina ako sa sinabing yun ni Darwin. Saan naman ako kukuha ng ilang libo at milyon? Mas mahirap na nga ako sa daga ngayon. Ang sahod ko sa spa, sakto lang panggatas na Jennifer at panggastos sa araw-araw namin pangangailangan. Darwin, nakikiusap ako sa iyo. Wala sanang iba makakaalam tungkol sa kalagayan ko. Sana'y sa atin dalawa lang muna to. Pakiusap ko kay Darwin. Baka panahon na, Krisa. Nasabihin ko kay Jeffrey na alam ko kung nasan ka. Seryoso itong saad sa akin. No! Hindi mo pwedeng sabihin sa kanya kung saan ako. Lalo na huwag mong ipapaalam sa kanya ang sakit ko. Mahigpit kong bilin kay Darwin. Pero higit na kailangan mo siya ngayon. Alam ko, pero hindi ako hihingi ng tulong sa kanya. Lalo na ngayong may sakit ako. Baka ibalik niya lang ako sa kulungan. Kung mamamatay man lang din ako, mas gugustuhin ko na ilaan ang panahon ko sa anak ko. Gusto ko pang makasama ng matagal si Jennifer, kaya pakiusap, Darwin. Huwag mong sabihin kay Jeffrey ang tungkol dito. Please. Pagsusumamo ko kay Darwin, malalim siyang napabuntong hininga. Sige, ikaw masusunod. Bibigyan muna kita ng gamot at turukan para sa bleeding nose mo. Pagkatapos, ihatid na kita sa Heaven City. Mahina nitong sabit, pinunasan ko mga luha ko sa mata at tumango na lang. Tinurukan ako ni Darwin para sa pagpigil ng dugo na lumalabas minsan sa aking ilong. At pagkatapos ay binigyan niya ako ng gamot, saka inihatid niya na ako sa Heaven City. Habang nasa biyahe kami, wala akong imik. Nakatanaw lang ako sa kawalan. Saan ako kukuha ng panggamot ko? Paano na si Jennifer? Umaambang na tutulo ang luha ko nang maramdaman ko ang pagpisil ni Darwin sa kamay ko. Don't worry, malalampasan mo rin ito. Mahina nitong sabi. Ngumiti lang ako ng tipid sa kanya at nagpatugtog naman siya ng kanyang tugtog. Sinuunang panahon ng kanta na ang pamagat ay kahapon lamang. Habang nakikinig ako ng music, nakatingin lang ako sa labas ng kotse. Hindi ko alam kung para saan ang kantang iyon. Kung para ba sa nakaraan namin ni Darwin o para sa asawa ko. Si Darwin naman ay nag-focus naman sa pagdadrive. Hanggang matapos, ang isa ay tumugtog naman ang isa pang kanta na ang pamagat ay paminsan-minsan. Darwin, pwede ba mapatayin mo na lang ang music? Para kasing lalong nagpapalungkot sa akin ang mga iyan. Utos ko pa kay Darwin. Okay, I'm sorry. Anya at pinatay niya na ang tugtog. Tutulog ka muna para makapagpahinga ka. Utos pa nito sa akin na puno ng pag-aalala. Huwag na, hindi rin ako makakatulog. Ang gusto ko ngayon mayakap ang anak ko. Malungkot kong sabi. Huwag kang mag-alala dahil malapit na tayo. Tipid na ngiti nitong tugon sa akin. Makalipas ang isang oras ay nakarating kami sa Heaven. Gusto mong kumain muna tayo? Tanong ni Darwin. Huwag na, sabahin na lang ako kakain. Tanggi ko kay Darwin. Pero kanina ka pa walang kinain. Pasado 4:00 na kaya dumaan na lang muna tayo sa isang restaurant. Pagpupumilit pa nito sa akin. Sige, ikaw bahala. Walang gana kong sagot sa kanya. Hindi na siya umimik pa at pinagpatuloy ang pagmamaneho. Ilang minuto pa lumipas, pumarada siya sa tapat na isang restaurant.
Bumaba kami sa kotse saka pumasok sa loob ng restaurant. Siya na rin ang umorder ng para sa akin. Makalipas ang ilang minuto, ibinigay na ng waitress ang in-order nitong pasta at 2 solo pizza. Thank you. Tipid nitong pasasalamat sa waitress nang ilapag ang in-order niya para sa amin. Nagsimula na rin kaming kumain. Krisa, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Gagawin ko ang lahat para gumaling ka lang. Pagpapalakas ng loob ni Darwin sa akin. Salamat, Dar. Hindi ko alam kung bakit ganito nangyayari sa akin. Bakit ako pa? Mga katanungan ko na hindi naman niya kayang sagutin. Hindi ka naman bibigyan ng ganyang pagsubok kung hindi mo makakaya eh. Lakasan mo lang ang loob mo. Saad niya sa akin saka sumubo na siya ng pagkain sa kanyang bibig. Kapag ano mang mangyari sa akin, huwag mo sanang pababayaan si Jennifer ha. At paghahandaan ko ang araw na mawala ko sa piling ng anak ko. Dahil alam ko doon naman mapupunta lahat ng ito eh. Mangiyak-ngiyak kong sabi kay Darwin. Ano ba pinagsasasabi mo? Magagamot pa ang sakit mo kaya sa sunod na araw, itatas ulit natin kung anong klase tumor ba ang tumubo sa ulo mo. Kung yun dumadami ba o yung nananatili lang siya sa isang lugar? Tango lang ang sagot ko sa sinabi niyang iyon. Pagkatapos namin kumain, inihatid niya na ako sa bahay. Hindi rin siya nagtagal at umuwi rin dito sa Holland dahil naghihintay ang mag-ina nito. Walang iba nakakaalam sa sakit ko kundi kami lang ni Darwin. Kahit na sina Mama Lu at Ate Des, walang alam sa kalagayan ko. Agad kong niyakap si Jennifer nang makita ko ito. Mommy, saan po kayo galing ni Tito Darwin? Tanong ng walang kamuwang-muwang kong anak. May pinuntahan lang kami ng tito mo, anak. Kamusta ng baby ko, ha? Hindi ka ba nagpasaway? Tanong ko sa kabinuhat ko si Jennifer. Naglaro po kami ni Mamita, Mommy. Hindi pa ako nagpasaway. Sagot sa akin ito. Ngumiti lang ako at tinagkan siya sa kanyang pisngi. Alea, kumusta ang pa-check up mo? Tanong ni Mama Lu at galing ito sa kanyang silid. Okay lang po. Wala naman po ako sakit. Sa init lang po ng panahon kaya sumasakit ang ulo ko. Pagsisinungaling ko sa kanya. Ang alam lang kasi nila magpapatingin ako kung bakit lagi masakit ang ulo ko. Subalit hindi ko sinabi na may tumor ako sa ulo at ayokong malaman nila dahil ayokong mag-alala sila sa akin. Nasa spa ako at tahimik lang. Wala akong gana makipagkwentuhan kaya naninibago mga kasamahan ko sa akin. Alea, okay ka lang ba? Hindi matiis na tanong ni Ate Beth sa pananahimik ko. Tapid akong tumango. Opo Ate Beth, okay lang ako. Magiging okay rin ako. Alea, hindi ka okay. May problema ka ba? Kumusta bang pa-check up mo? Nag-aalalang tanong ni Ate Lydia. Wala namang problema sabi ng doktor ko. So sobrang init lang talaga ng panahon. Tapos papasok ako dito sa salon na malakas ang aircon kaya nano-nosebleed ako. Pagsisinungaling ko sa kanila. Siya nga pala, maaga tayo magka-close ngayon dahil ililibre daw tayo ni Sir Tobias ngayon. Paalala ni Ate Beth. Ngayon kasi ang araw na ililibre kami ni Sir Tobias. Tuwang-tuwa naman ang mga kasamahan ko na sina Amy at Chris ay binalita ni Ate Beth. Bay talaga ni Sir Tobias? Papuri ni Amy. Wow ha? Bongga talaga si Sir ah. Ano kayang nakakain nun at gusto tayong pakainin sa labas? Nakangiting sabi ni Ate Lydia. Sadyang galante lang talaga siguro si Sir sa mga tao niya. Tugod naman ni Ate Beth. Kayo na lang sumama. Walang gana ko sabi sa kanila. Mas gusto ko kasing ilaan ang panahon ko sa aking anak. Pakiramdam ko kasi bawat oras na lumilipas ay nababawasan ang buhay ko. Kailangang ilaan ko ang mga natitira kong panahon kay Jennifer. Ay, hindi pwede na wala ka. Kabilin-bilinan pa naman ni Sir na isama ka. Pangungumbinsi ni Ate Beth sa akin habang nagliligpit ng cashier. Alam nyo, duda na ako kay Sir Tobias. Palagay ko may gusto siya kay Alea. Puna ni Ate Lydia. Tahimik lang ako na nakaupo sa couch. Hindi naman Ate Lids, mabait lang talaga si Sir Tobias. Matamlay kong sagot. Basta, sa tingin ko talaga, may gusto si Sir sa'yo. Tudyo pa ni Ate Lydia sa akin. Wala namang masama kung magkagusto si Sir Tobias kay Alea. Kahit sino naman magkakagusto kay Alea dahil maganda siya at sexy pa. At binata naman si Sir. Si Alea naman ay dalaga din. Sabat naman ni Ate Beth. Hindi nila alam na may asawa na ako at anak. Alea, sumama ka na ha? Minsan na naman tayo magdi-dinner na kasama si Sir Tobias eh.
Hindi na ako tumanggi sa pag-anyaya ni Ate Beth sa akin. Sige po, sasama na ako. Pumayag na ako dahil nangako na rin ako kay Sir Tobias na magdi-dinner kami mamayang gabi. Susunduin ba tayo ni Sir Tobias, Ate Beth? Tanong naman ni Chris. Oo, susunduin niya tayo dito ng sasakyan niya. Nakangiting sagot naman ni Ate Beth kay Chris. Makalipas pang ilang oras, sinundo nga kami ni Sir Tobias. Excited naman ang mga kasama ko, samantalang ako wala sa mood. Sa front seat ako nakaupo katabi ni Sir Tobias. Siya kasi nagmamaneho ng sasakyan. Aliyah, bakit tahimik ka? Tanong ni Sir Tobias nang mapansin ang pananahimik ko. Wala po, sir. Tipid kong sagot. Medyo masama pang pakiramdam ko, subalit ayoko naman na alalahanin pa nila ako. Ayoko masira ang dinner namin. Saan ba tayo magdi-dinner? Tanong ko kay Sir Tobias. Doon tayo sa Enchanted Restaurant. May kamiting din kasi ako roon na isa sa may-ari ng kumpanya na gusto akong kunin na endorser. Kaya doon na lang tayo para madali na lang ang pagkikita natin ng chairman ng kumpanya. Wow, puro mayayaman sigurong kumakain doon. Excited pang sabi ni Ate Beth. Sana naman makabingwit tayo ng mayaman. Natatawang sabi ni Ate Lydia. Natatawa na lang ako sa kanila. Ate, wala ka doon sa pogong pinagsilbihan namin sa Sea Queen Hotel. Ang gwapo kaya at ubod pa ng yaman. Daldan naman ni Amy. Opo, Ate Lydia at Ate Beth. Ang gwapo na may-ari ng hotel na iyon. Kaya lang masungit. Hindi malang marunong umiti. Lagi pang nakakunot ang noo tapos seryoso pang palagi. Hindi malang marunong umiti. Kibit-balikat naman na tugon ni Chris. Kilala ko yung pinag-usapan niyo. Yun ang may-ari ng kumpanya na kukuha sa akin bilang isang modelo. Mayaman nga may-ari noon pero masyadong napaka-pribado ng buhay niya. Saan naman ni Sir Tobias sa usapan ng mga kasama ko? Nakikinig lang ako sa kanila habang nakatingin sa labas ng bintana ng sasakyan ni Sir Tobias. Wow, makikita ulit natin si Mr. Pogi. Kinikilig na wika ni Amy. Tumigil ka nga dyan. Mami, may asawa na iyon. Saway naman ni Ate Lydia kay Amy. Ate Lids naman, wala namang bayad ng mangarap. Hanggang banta siya na nga lang ako eh. Ingos na sagot ni Amy kay Ate Lydia. Tumigil nga kayo. Mami, saan na naman mapunta usapan ninyo iyan? Saway naman ni Ate Beth sa dalawa. Natatawa na lang si Sir Tobias sa kanila. Makalipas ang ilang minuto ay nakarating kami sa Enchanted Restaurant at sa labas pa lang ay makikita na ang disenyo sa loob ng restaurant. Parang kalahating buwan at puro salamin ang pader nito. Mamahalin nga ang restaurant na ito. Pumasok kami sa loob. Sobrang lamig ng aircon na parabang nasa silid ako ni Jeffrey noon. Inassist naman kami ng waiter na nandoon at itinuro ang upuan namin. Sasama na sana ako sa apat nang hilahin ako ni Sir Tobias. Samahan mo ako sa counter, please. Hindi na ako tumanggi dahil hawak niya ng kamay ko at ang mukha niya na sumasamo sa akin ay hindi ko mahindian. Tumangutango na lang ako kay Sir. Napalingon ako sa mga kasama ko at ang mga tingin nila sa akin ay nanunudyo. Nagtungo na kami sa counter ni Sir para umorder ng pagkain. Pagdating namin sa counter ay mahaba pang pila kaya naghintay pa kami sandali ni Sir Tobias. Sa restaurant na ito, serve yourself ang nakalagay dahil kulang sila sa waiter or waitress. Anong gusto mong orderin? Tanong ni Sir sa akin. Kahit ano po, Sir. Tipid kong sagot. Alea, walang kahit na anong menu dito. Napangiti ako sa biro na iyon ni Sir Tobias. Kayo na po ang bahala, Sir. Kung ano pong order niyo, yun na rin po sa akin. Nahihiya akong sagot sa kanya. Alright. Anya, sabay harap sa unahan. Pantatlo kami sa nakapila mula sa counter. Maya-maya pa'y may bumati sa kanya. Ako naman ay abala sa pagbabasa ng mga menu na nakapaskil sa counter. Mr. Mercedes, how are you? Tinig kong bati sa kanya na isang baritonong boses. Mr. Jeff, ikaw pala. I'm fine, thank you. Sagot ni Sir Tobias sa kausap niya. Nakafocus lang ako sa binabasa kong mga menu at hindi pinapansin ko sino man ang kausap niyang iyon. Sinong kasama mo? Tanong pa ng baritonong boses kay Sir Tobias. Malawak ang mga ngiti ko na lumingon sa kanilang dalawa. Para ako nakakita ng multo na magtama ang mga mata namin. Pati siya'y bahagyang nagulat rin nang makita ako. Kasama ko pala si Alea. May sasabihin pa sana si Sir Tobias nang bigla ako nagsalita. Girlfriend niya ako. Wala sa sarili kong sabi, sabay pulupot ko ng aking kamay sa braso ni Sir Tobias. Nagulat naman si Sir Tobias sa ginawa ko pero tiningnan ko ito ng makahulugan. Kaya nabasa naman itong ibig ko sabihin. Yes,
Kasama ko palang girlfriend ko, Mr. Jeff Bright. Inakbayan pa ako ni Sir Tobias nang sabihin nito kay Jeffrey na kasama niya ako. Alea, siya pala si Mr. Jeffrey Bright. Pakilala pa ni Sir Tobias kay Jeffrey sa akin. Nakita ko ang pag-igting ng mga panga ni Jeffrey. Hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Nandoon ang takot at kaba at nandoon rin ang pananabik na mayakap ko siya. Pero hindi pwede. Chris, mahina nitong banggit sa pangalan ko. Do you know her, Mr. Bright? Tanong naman ni Sir Tobias kay Jeffrey. Ako na ang sumagot sa tanong na iyon ni Sir Tobias kay Jeffrey. Hindi niya ako kilalahan. Ngayon ko lang siya nakita. Lalong nagtaka si Sir Tobias sa tawag kong iyon sa kanya. Bahala na mamaya. Mamaya ko nalang ipaliliwanag sa kanyang lahat. Nakita kong kumibot ang labi ni Jeffrey at halos hindi makapaniwala sa sinabi ko. Hindi ko alam kung bakit yun ang pumasok sa isip ko. Ang magpanggap na kasintahan ni Sir Tobias. Nice to meet you, Mr. Brett. Bati ko kay Jeffrey at pilit nang umiti sa kanya. Nice to see you, Alea. May diin pa nitong bigkas sa pangalang Alea. Nilahad niya ang kamay niya sa akin para makapag-shake hand sa akin. Bumitaw ako sa mga bisig ni Sir Tobias at inabot ko naman ang kamay ng asawa ko. Paglapat ng aming mga palad, parang may libu-libong voltahe ng kuryente ang gumapang mula sa kamay niya patungo sa buong pagkatao. Gustong-gusto ko siyang yakapin pero pinigilan kong aking sarili. Paninindigan ko na lang ang sinabi ko na boyfriend ko si Sir Tobias. Pinisil niya ang kamay ko ng mahigpit at matalim akong tinitigan. Ang mga tingin niya ay parang nangungutya. Binawi ko ang tingin ko sa kanya saka binawi ko rin ang kamay ko. Hindi ako makapaniwala na kaharap ko ngayon na lalaki mahal ko at dahilan ng paghihirap ko. Si Sir Tobias na sumunod na pumila sa counter. Siya na ang umorder ng kakainin namin. Maya pa ay may babaeng tumabi kay Jeffrey at ito ang babaeng nakita ko sa TV na kasama niya. Sir, nandito na rin pala si Mr. Tobias. Bakit hindi na lang natin siya yayain sa table natin para mapag-usapan niyo na ang iniaalok mo sa kanya? Sustyon ng babae na katabi ni Jeffrey. That's good idea. Kung ayos lang kay Mr. Tobias. Sagot naman ni Jeffrey, subalit mapangutya pa rin ang titig niya sa akin. Ayos lang sa akin, Mr. Bright. Kaya lang, tatanungin ko lang sa Leia kung okay lang sa kanya. Tumingin sa akin si Sir Tobias. Ayos lang naman sa akin. Kaya lang may mga kasama tayo, baka naghihintay sila sa atin. Pilit kong umiti na wika kay Mr. Tobias. Huwag ka mag-alala. Tatawagan ko lang sa Beth. Saka pa-deliver ko na lang sa waiter ang mga order nila. Doon na lang tayo jumuin sa table ni Mr. Bright. Tumango lang ako sa sinabi ni Sir Tobias pero hindi ko matingnan ng mga mata ng asawa ko na kanina pa ako pinapasadahan ng matalim na tingin. Well, let's go to our table. Yaya ng babae sa amin. Kinausap muna ni Sir Tobias ang waiter saka kami sumunod sa babae at kay Jeffrey. Nasa table 34 kami. Bago ko umupo ay hinilahan muna ako ni Sir Tobias ng upuan saka umupo ito sa tabi ko. Si Jeffrey naman ay umupo na rin sa harap namin pati na ang babaeng kasama nito. Mr. Tobias, hindi ko akalain na maganda ka palang pumili ng girlfriend. Mapangutyang sabi ni Jeffrey kay Sir at pinasadahan na naman ako dito ng masakit na tingin. Of course, Mr. Bright. Kung pipili lang din naman ako, edi yung pipiliin ko yung maganda na at sexy pa. Tulad ni Alea. Nakatingin sa akin si Sir Tobias habang sinasabi niya iyon kay Jeffrey. Ngumisi naman si Jeffrey at halatang dismayado ito at masakit ang tingin na ipinukol niya sa akin. Buti na lang dumating ang waiter na may dala ng order namin. Anong trabaho mo, Alea? Diretsahang tanong na asawa ko sa akin. Akala ko yung makakaligtas ako sa mapangutya niyang tingin. Nagtatrabaho ko sa salon ng boyfriend ko. Diretsahan kong sagot sa kanya. Really? At ano naman trabaho mo sa salon? Taga-kuskus ng mga paanong customer? Tanong pa nito nang may panguuyam. Siya nagmamanage ng spa ko dito sa Heaven. Mabuti na lang sinalo ni Sir Tobias ang tanong ni Jeffrey sa akin. Oh, that's not bad. Siya nga pala, tatanggapin mo ba ang offer namin na maging modelo ng King Ford's Menswear? Malamig na tanong ng asawa ko kay Sir Tobias. Walang problema sa akin, Mr. Bright. Karangalan ko maging bahagi ng kumpanya mo. Seryosong sagot naman ni Sir Tobias. Kung ganoon, maaari ka nang lumagda ng contract. Pero basahin mo muna bago mo lagdaan kung magugustuhan mong offer ko. Miss Belmonte, pakibigay ang kontrata kay Mr. Tobias. Utos pa ni Jeffrey sa babae.
Inabot naman sa akin ni Tobias ang pagkain ko. Sa kanya kinuha ang document na inabot sa kanya ng babae na kasama ni Jeffrey. Saka binasa muna ito. Pagkatapos ay itinabi niya ito. Okay, later I will sign up this document. Ngumiti lang si Jeffrey sa sinabing iyon ni Sir Tobias. Okay, let's eat. Yaya ni Jeffrey. Kumain na kami pero panay naman ang tingin ko sa kanya. Kapag nagtatama ang mga mata namin ay ako nang umiiwas. Lalo itong gumawa po pero nandoon pa rin ang pangamba ko na baka tumawag ito ng pulis at ipabalik ako sa kulungan. Paano kung ipahuli niya ako sa mga pulis? Paano kung may biglang pulis o sumulpot at huhulihin na naman ako? Paano na si Jennifer, ang anak namin? Ayoko mamatay sa kulungan. Kung mamamatay man ako, gusto kong makasama ang anak ko ng matagal. Hindi ko napansin na pinaglalaruan ko na pala ang pasta. Pinapaikot-ikot ko lang iyon sa plato ko at tulala lang ako at napansin ng tatlo na nasa paligid kong ginagawa ko. Malalim ang iniisip ko. Aliyah, are you alright? Tanong sa akin ni Sir Tobias. Bumalik ang wisyo ko sa tanong na iyon ni Sir. Ha? Yes. Okay lang ako. Pilit akong ngumiti kay Sir. Mukha yatang malalim ang iniisip mo, Aliyah. Tanong naman ni Jeffrey na diniinan pa ang pagbigkas ng Aliyah. Excuse me, magbabanyo lang ako. Tumayo ako matapos ko magpaalam sa kanila. Baka kasi hindi ko na kayanin ang tensyon na nagaganap sa amin ni Jeffrey. Gusto mo samahan na kita? Umiling-iling ako sa alok ni Sir Tobias. No, I'm okay. Iwanan ko na muna kayo. Agad na akong tumalikod at mabilis na nagtungo sa banyo. Ang plano ko hindi na babalik sa table namin. Pagpasok ko ng banyo ay napatingin ako sa salamin. Tinitigan ko ang refleksyon ng mukha ko. Ano ba tong nagawa ko? Bakit ko sinabi na boyfriend ko si Sir Tobias? Pero baka mas makabubuti na nga ang ganoon. Yung magalit na lang si Jeffrey sa akin ng husto. Para kung sakaling mamatay ako hindi siya gaanong masasaktan. Pero masasaktan nga ba talaga siya kapag nawala na ako sa mundong ito? O baka naman ikatuwa niya pa. Hindi niya pwedeng malaman ang kalagayan ko. Ayokong pagtawanan niya ako, o di kaya ayokong nakikita niyang talunan ako. Iyon naman talaga ang totoo. Ako pa rin ang talo. Ayokong umiyak dahil ayokong mamugto ang mga mata ko. Kailangan galingan ko ang pag-arte. Kailangan ipakita ko sa kanya na palaban ako. Ipakita ko sa kanya ang dating Krisa na palaban at hindi talunan. Inayos ko ang aking sarili. Kumuha ko ng lip tint sa shoulder bag ko at dinampian ang labi ko para hindi naman ako maputlang tingnan. Dinampian ko rin ng konti ang pisngi ko para naman hindi mukhang patay ang mukha ko. Pagkatapos kong ayusin ang sarili ko, lumabas ako sa banyo. May nakita kong exit doon at bala kong doon dumaan. Humakbang ako sa exit subalit nang malapit na ako sa exit, may biglang tumakip sa ilong ko. Nahilo ko sa amoy na nasa tela na ipinantakip sa ilong ko. Naramdaman ko na lang na bumigat na ang talukap ng aking mga mata at hindi ko na alam ang sumunod na nangyari. Jeffrey's POV. Hindi ko inaasahan ang araw na makita kong muli ang asawa ko sa Enchanted Restaurant. Hindi ko alam kung yayakapin ko ba siya o ikukulong sa mga bisig ko. Pero nang sinabi niya na girlfriend siya na isang sikat na modelong iyon, parang binuhusan ako ng kumukulong tubig. Bigla na lang uminit ang ulo ko. Sino nagsabi sa kanya na pwede siya na mag-boyfriend? Pagkatapos niyang mawala na ilang taon, matatagpuan ko na lang siya sa piling ng ibang lalaki? At ang galing pa niya ha. Aliyah pa ang dinala niyang pangalan. Kailan pa kaya siya naging si Aliyah? Kung inakala niya na ayos lang sa akin na boyfriend niya ang model na iyon, pues nagkakamali siya. Minsan talaga ang tadhana ay mapagbiro. Matagal mo na siyang gustong makita at mayakap subalit nang makita mo na siya at gusto mo nang yakapin, yun pala'y nasa piling na siya ng iba. Kaya ang tamang solusyon dyan ay kidnapin ko na lang siya. Hindi ako makapapayag na mapunta siya sa iba. Umiba man siya ng pagkakakilanlan, siya pa rin ang asawang aking pinakasalan. Kaya ako lang ang pwedeng magmay-ari sa kanya at wala ng iba. Kaya nang tumayo na si Krisa para magbanyo, agad kong itinext si Greg, ang personal bodyguard ko. Pumunta ka sa comfort room ng mga babae. Sa exit ka dumaan. Abangan mo ang babaeng nakaslack ng kulay itim at may shoulder bag na kulay black. Naka-t-shirt na puti na may pangalang Marivelous pa. Naka-ponytail ang buhok at maganda. Slim ang katawan. Agad namang sumagot ng text message ang tauhan ko. Hindi ko kasi ito matawagan dahil baka mahalata ako ni Tobias. Yes, sir. Pag nakita ko ng babae, ano pong gagawin ko, sir? Kidnap her.
Wala akong pakialam kung anong paraan mo basta kidnapin mo siya nang hindi mo siya mapagbubuhatan ng kamay. At siguraduhin mo na hindi mo siya magagalusan dahil kung may makita lang akong galos o pasa sa katawan niya, malalagot ka sa akin. Arreglado, sir. Saan ko siya dadalhin pagkatapos ko siyang makidnap? Dalhin mo siya sa hideout ko. I-text mo ako kapag nakuha mo ng babae na pinakidnap ko. Copy, boss. Pagkatapos ng sagutan namin sa text ni Greg, nag-focus ako sa pagkain. Lalagdaan mo ba ang kontrata, Mr. Tobias? Tanong ko sa kaharap ko. Yes, Mr. Bright. I will sign it. Sagot naman nito. Well, maganda balita iyan. Paano, mauna na ako sa inyo at may importante pa akong lakad. Sabi ko sabay tayo. Secretary ko nang bahala sa'yo, Mr. Tobias. Pahabol ko pang sabi. Sige, Mr. Jeff. Salamat sa oras mo. Hindi mo na ba hihintayin ang girlfriend ko? Tanong pa ng buwisit na modelong ito. Kung hindi lang ako nagpipigil, binali ko ng ulo nito. Hindi ko pinapahintulutan na gawin yung girlfriend ng asawa ko. Pero syempre, hindi naman ako nagpahalata na gusto ko na itong tadyakan. Asa siya na babalik ang girlfriend niya. Hindi ko na mahihintay ang girlfriend mo, Mr. Tobias. Hinihintay na kasi ako ng asawa ko. Nakangisi kong sagot sa kanya. May asawa ka na pala, Mr. Bright? Tanong pa ng gago. Oo, hindi ba halata? Nagbakasyon kasi ang asawa ko na matagal kaya kailangan ko siyang puntahan ngayon dahil sigurado akong hinihintay niya na ako. Wika ko pa kay Tobias. Well, thanks for your offer and I really appreciate it. Sabi pa nito at inilahad sa akin ang kanyang palad. Inabot ko naman ang palad niya. You're always welcome, Mr. Tobias. Thank you for accepting my offer. Ngumiti ako at lumingon sa secretary ko. Ikaw na bahala kay Mr. Tobias. Miss Beaumonte. Yes, sir. Ako na pong bahala kay Mr. Tobias. Ingat po kayo, sir. Wika pa ng secretary ko. Lumabas na ako ng restaurant at nagtungo sa parking lot. Sumakay agad ako sa aking kotse at inaabangan ko ang text message ni Greg. Pero hindi na ako makapaghintay at tinawagan ko na ito. Boss, nandito na ako sa comfort room ng mga babae pero wala pang target. Sabi nito sa kabilang linya. Intayin mo. Shit. Mami, mawala yan ha? Halugugin mo lahat ng banyo at hanapin mo ang babaeng yun. Tinaasan ko na ang boses ang tauhan ko dahil hindi pwede makawala si Carissa. Nakita ko na, boss. Papunta na siya dito sa may exit. Tatawag na lang ako sa iyo, boss, kapag nakuha ko na siya. Sabi pa nito. Pinatay ko na lang ang cellphone. Ngayong nakita na kita, Carissa. Hindi na kita pakakawalan pa. Sisiguraduhin ko magiging akin ka ulit. Ilang sandali ang lumipas ay tumawag na si Greg kaya agad kong sinagot ang tawag nito. Yes, Greg. Nakuha mo ng target? Tanong ko nang sagutin ko ang tawag niya. Opo, boss. Nasa sasakyan na siya. Sagot naman ito. Okay, that's good. Dalhin mo siya sa hideout ko. Hanapin mo ang cellphone niya at i-text mo si Tobias. Magpanggap ka sa Alea. Text mo siya na hindi ka na makababalik sa table at huwag na siyang hintayin dahil umalis ka na kamo. Utos ko kay Greg habang nakahawak na ako sa aking manibela. Okay, boss. Copy. Sagot dito sa kabilang linya. Bilisan mo at susunod ako sa likuran ninyo. Pagkatapos kong sabihin iyon ay pinatay ko na ang cellphone. Natanaw ko naman mula sa sakyan ko ang sakyan na pinaglagyan ni Greg kay Carissa. Kulay black at tinted window glass ang van na pinagsakyan kay Carissa. Sumenyas pa sa akin ang isa kong bodyguard na ibig sabihin ay ayos na ang lahat. Sinenyasan ko na rin sila na umalis na. Nang umandar na ang sakyan na lulan si Carissa ay in-start ko na ang kotse ko saka sinundan sila. Hindi naman malayo ang hideout ko na pinagdalhan kay Carissa. Dito lang din sa Heaven City. Nakabili kasi ako ng bahay dito at malawak na lupain. Parang probinsya style din. Napapalibutan ang bahay ng matataas na bakod na yari sa tabla. At sa paligid noon ay puro kakahuyan. Mahilig kasi ako sa nature at kapag gusto kong mag-relax dito ako pumupunta. Nabili ko ito 3 taon na ang nakalipas. Magandang tambayan ito para kay Carissa dahil bukod sa tahimik, wala pang kapitbahay. Kaya kahit magsisigaw siya ay walang makakarinig sa kanila rito. Makalipas ang ilang minuto ay nakarating na kami sa hideout ko. Pinarada ko ang sakyan sa loob, ganoon din ang sasakyan nila Greg. Agad akong bumaba sa kotse at nagtungo sa kabilang sakyan kung saan nandoon si Carissa. Akmang bubuhatin na sana siya ni Greg pero pinigilan ko ito. Don't touch her! Mautoridad kong utos kay Greg. Agad naman itong tumabi. Open the main door. Sabay hagas ko ng susi kay Greg. Yes, boss. Sabay talikod nito. Ikaw, magbantay ka sa gate. Utos ko naman sa isa kong bodyguard na si Bernard. Opo, sir.
Sagot naman ito. Bumaling ang atensyon ko sa aking asawa. Wala itong malay. Binuhat ko siya at kinuha ang shoulder bag niya. Anong klaseng babae ito? Hindi ba ito kumakain? Ang payat at tanggaan niya. Wika ko sa aking sarili. Nang mabuhat ko na si Chris ay dinala ko na siya sa loob ng bahay. Greg, pwede na kayong umalis. Kapag may maghahanap sa akin, sabihin ninyo nagbakasyon ako. Utos ko kay Greg habang buhat-buhat si Krisa. Opo, sir. Sagot nito. Oo nga pala. Kapag nakita niyo si Darwin, pakasabing nasa bakasyon ako at huwag niyang sabihin na nahanap ko na si Krisa. Bilin ko pa sa kanila. Tumango-tango naman ang mga ito. Saka ko nasasabihin kay Darwin na nahanap ko ng asawa ko. At lalo na ngayon, na boyfriend niya ang Tobias na iyon.